Sa pool, sa dashcam video ang pagbagsak ng cargo plane sa Kentucky sa Amerika. Nangyari po yan noong November 4. Inilabas ang video sa gitna ng investigasyon sa insidente kung saan 14 ang nasawi. Ayon sa Federal Aviation Administration, nangyari ang disgrasya nang matanggal ang isang makina mula sa pakpak ng eroplano na kalilipad lang mula sa paliparan. Isinailalim na sa inspeksyon ng lahat ng MD-11 aircraft para matiyak na hindi ito mauulit sa mga kaparehong modelo ng eroplano. Nagkasunog sa Negros Oriental Provincial Hospital sa Dumaguete City. Nangyari po ito sa laboratorio na malapit sa outpatient at pedia department. Agad namang nailabas ang mga pasyente. At ayon sa provincial government, mabilis na apula ang sunog. Patuloy pong inaalam ang sanhi ng sunog. 36 na tulog na lang mga kapuso at Pasko na. Inilawan po sa Cardona, Rizal ang Christmas tree na mayroong 25 talampakan ng taas. At hindi lang ang laki nito ang kapansin-pansin dahil ang naturang Christmas tree gawa sa pinagsama-samang balat ng buko. Swak sa kanilang tema na Paskong Likha ng Bayanihan, lunti ang pagdiriwang ng pag-asa at pagkakaisa. Sa Kapitolyo naman ng Batangas, 55 talampakan ang taas ng Christmas tree na may kasama pang Christmas display. Highlight din ang kanilang magarbong fireworks display. Christmas Around the World naman ang tema ng Christmas tree lighting sa plaza sa Buwak, Marinduque. Sinabayan pa yan ng kanilang dancing fountain. Ang mga kumukutitap na ilaw hango sa mga iconic spot sa iba't ibang bansa gaya ng Amerika, France at Japan. Asahan po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa bukas. Ayon sa Pag-asa dahil ito sa iba't ibang weather systems kasamang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan, easterlies at shear line. At base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas ay may tsansa na ng ulan sa Batanes at Babuyan Islands, Cagayan, Isabela at Cordillera. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Quezon, Mindoro, Palawan at Bicol Region. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao gaya ng Western Visayas, ilang lugar sa Cebu at Bohol, Samar at Leyte. May kalat-kalat ding pag-ulan sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Barm. Posibleng magpatuloy ang mga pag-ulan sa hapon sa malaking bahagi ng bansa. Meron din pong heavy to intense rains lalo na sa Northern Luzon, Visayas at Mindanao kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible ring maulit ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Metro Manila. Binigyang parangal po ang iba't ibang programa sa TV, radyo at online ng GMA Network sa ika-47 Catholic Mass Media Awards. Kabilang na po ang Saksi na kinilalang Best News Program. Saksi, si Jamie Santos. For Best News Program and CMMA goes to Saksi by GMA7. Sa ikalimang pagkakataon sa kasaysayan ng Catholic Mass Media Awards, wagi ang late-night newscast ng GMA Integrated News na Saksi bilang Best News Program. Para ito sa episode sa bisperas ng libing ni Pope Francis noong Abril. Tinanggap ang parangal ni Saksi Anchor Pia Arcangel. Hindi ko mailarawan kung gaano katindi yung tuwa na nararamdaman namin na kami po ay kinilala ng CMMA. Sa ikalimang pagkakataon, ito po ay isang napaka-espesyal na pagkilala. At syempre nagsisilbi itong inspirasyon para lalo pa namin paiktingin at pagalingin pa ang ginagawa naming trabaho. Bukod sa Saksi, wagi rin ang iba pang programa at personalidad ng GMA Network Incorporated. Best Public Service Program at Best Special Event Coverage ang Kapuso Mo, Jessica Soho para sa Pope Francis, The People's Pope. Best TV Special ang The Atom Araulio Specials. Nanalo namang Best Comedy Program ang Bubble Gang. Best Drama Series or Program ang Pulang Araw. Habang Best Entertainment Program ang The Voice Kids. Itinanghal namang Best Children ang Youth Program ang I Believe. Wagi rin ang mga programa ng Super Radio DCWB. Best Educational Program ang Pinoy MD sa Double B.
habang Best News Commentary ang Melo Del Prado sa Super Radio sa DZWB. Ang panata kontra fake news ng GMA Integrated News itinanghal na Best Public Service Digital Ad. Kinilala rin ang Dapat Ganito, Kapuso, Mapagmahal sa Pamilya bilang Best Branded Digital Ad at Best Branded TV Ad. Para sa Best Adult Educational or Cultural Program, wagi ang Home Base Plus. Ginawaran ng special citation ang Biyaheng Totoo para sa Best TV Special Television. At ang For Better or Worse, The Plight of Filipino Farmers After 5 Years of Rice Tarification Law ni Ana Felicia Bajo at Ted Cordero ng GMA News Online bilang Best Investigative Report Print. Nakakuha rin ng special citation ang Fast Talk with Boy Abunda. Dami Mong Alam Kuya Kim, Double Weng sa Double B at DZWB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo. Ganon din ang Dapat Ganito, Kapuso, Makadiyos. Himig Panalangin ng GMA7 at Jesuit Communications at Business Matters ng GMA7 at TV8 Media Productions. Pinangunahan ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang 47th Catholic Mass Media Awards. Binigyang diin niya ang mahalagang papel ng media sa pagbuhay ng budhi ng lipunan at sa paghahatid ng katotohanan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Taos-pusong pasasalamat po sa Catholic Mass Media Awards para sa pagkilala sa Saksi bilang Best News Program. Makakaasa po kayo na itutuloy po namin ang gabi-gabing paghahatid ng komprehensibo at tapat na pagbabalita. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.